Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Dahil sa ingay ni Harry Roque, hindi ba bang babatikos to? Sige. Anong sinasabi mo rito nasira si Tatay Digong? Ber, tingnan natin yung pinagsasabi nito. Hoy, gumalaw ka, huwag ka may stroke, maaga pa. Tungkol sa kailang pinasok na gentleman agreement sa pagitan po ng Pilipinas. Ano pinakain sa pamilya tax ng bayan? Kaya nga eh. Hoy, shoutout yun sa mga tansu vlogger. Na ano kayo? Hindi ba kayo minsan naiilang na halimbawa si Abby nga alam niyang taong yan sabi ni nagpalipad si bro. Si Abby nga alam niyang taong yan fake news, ika nga. Oy, subscribe niyo po yan si DJ K21. Kaibigan po natin, isa rin po yan sa Duterte Vloggers. Hoy, mga tansu vlogger, hindi ba kayo minsan na parang nasasagwaan or nahihiya na ipinapakain nyo sa mga anak nyo, sa mga pamilya nyo, yung paninirang puri sa mga Duterte or paninirang puri sa mga tao? Hindi kayo nasasagwa, hindi kayo naiilang na baka gayahin, alam mo yan? Tayo na nalulunok nyo yun, kinakain ng pamilya nyo galing galing yung pera sa binayaran yung prinsipyo nyo. Nakakaya naman kayo. Di ba kayo naiya doon? Tapos tax pa ng bayan. Galing pa sa kaban ng bayan yung pinambayad sa inyo. Nakakaya naman kayo. Oo, makakasuka naman yung mga ganyang gawain nyo. Ng China. Within Manila's exclusive economic zone. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. No? Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. At dahil dito sa agreement na ito, sa tingin ko, nabawasan yung tensyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Dumating yung Chinese premier sa Pilipinas ng panahon ni Duterte at dumating din si President Xi mismo sa Pilipinas. So maraming pagkakataon talaga nagigil si Abby. Hindi lang sa ambassador, hindi lang sa foreign minister, kundi sa premier at saka kay President Xi dito sa Pilipinas, sa China at sa iba-iba pang venue. Roque says aside from him and Nabubuisit ako dyan kay Abe. Naku po, yan na si Mami Benny. Kahit di naman ako, buisit ako dito eh. Iba na tayo, Ross Didier, shoutout. So, malinaw po yung sinasabi ni Harry Roque na talagang nakipagkasundo agreement nga po ang dating Pangulong Duterte. Sa anong dahilan? Kanya mapapansin, ilang araw na pong pinag-uusapan ito, wala pang komento. Hindi niya na-gets yung pinag-usapan nga ni Tatay Digong at ng China noon nung panahon ng siya ay Pangulo. Oo. Di bubo ka pala, Mike Abby. Ang sinabi mo lang, agreement. Pero anong klaseng agreement ba? Hindi mo sinalaysay. Naku po, Mike Abby. Hindi ka ba naiiya? Ito, alam ko napapanood din ako ni Mike Abby. Mike Abby, hindi ka naiiya? No, ikaw, alam ko, mataas ang degree mo na pinag-aralan mo. Samantalang ako grade 2 lang, graduate ALS pa. Hindi ko yan kinakaya. Proud ako dyan. Hoy, Ma'am Benny, maraming salamat. Hindi ko yan kinakahiya sa inyong lahat, sa 1,500 na nanonood. Hindi ko yan kinakahiya. Proud ako dyan. Pero parang Mike Abby, parang may sapat pa ata akong kaisipan kaysa sa'yo. Sinabi mo lang yung agreement, hindi mo naman hindi mo na naman na in-explain kung ano bang klaseng agreement, kung agreement ba sa ganito, sa ganyan, sa anong anggulo na agreement na yan. Ang sinasabi mo lang agreement, tapos secret deal. Agreement na pinapalabas nyo na binenta ni Duterte
yung Pilipinas. Yun lang sinasabi niyong agreement na naka-fake newsan naman yun. Bobo ka pala. Ang liwanag ng sinabi ni Attorney Roque dun. Tsaka sabi mo paano nilaglag. May agreement nga, pero hindi dun sa sinasabi nyong or nasa utak nyong agreement. Guri mo ano kayo, nagtatanga-tangahan kayo. Hindi ba kayo nahihiya sa mga tao na nagtatanga-tangahan kayo para lang magmukhang masama ang mga Duterte? Ha? Common sense at degree kay Abe ay hindi pasado. Sinasabi ni Roque, usapan lang, walang documents. Usapan lang pala yun eh. Ikaw Mike Abe, halimbawa. Total, 'di ba? Sabi mo nga dati sa Kalingap, attorney ka. Dati pakilalan. Kilala ko na 'to, matagal na si Mike Abe. Oo. Ano to, advisor namin to dati sa dating community na inalisan ko. Itong si Mike Abe. Attorney daw, attorney nga tawag namin diyan eh. Siya yung lumaban kay Libagan noon. Yung pala nagulat kami, hindi naman pala siya attorney. Anak ng teteng to. Tsaka ito lang, kung talagang malawak yung pag-iisip nyo, hindi ba, mali. Kung lalawakan nyo pa ng gusto yung pag-iisip nyo, unang-una, natural na mag-usap or medyo sumabay sa agos etong ating Pangulong Duterte sa China nung mga panahon. Malamang China lang po yung naging investor. Ang tawag dito? Nawawala sa isip ko. Nag-invest dito sa Pilipinas. Katulad, parang ganito lang yan eh. Yung kay Marcos sa Amerika. So ibig sabihin din pala may kasunduan na rin pala si Marcos at ang Amerika na ibibenta na tong Pilipinas. Ganun ba? Ganun ba, Mike Abe? Kasi halos wala namang pinagkaiba eh. Yung ginagawa ni Marcos at yung ginagawa ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Halos kung nakakagat na nga lang si Pangulong Bongbong Marcos sa buntot ng mga Amerika. Ng Amerika. So ibig sabihin pala na may pinag-usapan, alam naman natin na may media nga na pinag-uusapan na nag-uusap or may pinag-uusapan si Marcos at Amerika. So ibig sabihin, ibibenta na ni Marcos yung Pilipinas sa Amerika, ganun ba? Naku po, Mike Abe, hindi ka nag-iisip. Yan, hirap sa'yo. Bago ka sana magbitaw ng salita, dapat isipin mo kung madadamay ba yung sinusuportahan mo, hindi. Sa totoo lang, sinasabihan nyo kami ng mga DDS vlogger, yung mga na naputol yung dighay ko. Yung mga DDS vlogger, yung mga banateros na kami ay panira sa gobyerno. Siraulo, kayo mismo ang sumisira sa gobyerno. Kayong mga sumusuporta sa kanila. Dahil hindi nyo iniisip na yung mga sinasabi nyo is nagiging impact din, tumatama din sa gobyerno yung mga pinagsasabi nyo. Katulad ng mga secret deal na yan. Yung mga secret deal niyo na sinasabi nyo kay Tatay Digong at sa China. Bakit yung ngayon? Bakit si Pangulong Bongbong Marcos? Ano ba yung ginagawa sa Amerika? Nakita na ba natin kung ano ba yung bunga nung ginagawa ni Bongbong Marcos sa Amerika? Wala, di ba? So pwede rin pala kami mag-isip na meron ding secret deal ang Marcos at ang Amerika. Ganun ba, Mike Abe? Ang ina ka. Puta na lang, gigil na eh, no? Music kasi itong hype na to eh. Diba? Apaka-simple lang eh. Gawin mo kayang toothbrush to. Mana Santa, na-blood ako eh. Ayaw ko na magkasala eh. Minus point na naman ako sa taas eh. Diba? Apaka-simple lang eh. Kalma. Kalma.
Kasi, napakasimple, di ba? Pero bakit hindi niya yun? Hindi niya masabi? Kasi nga, para lang talaga siya sa yung paninira sa mga Duterte. Yun lang talaga yung papel niya. Itong si dating Pangulong Duterte sa isyong ito. At ang tingin ko, dahil sa sobrang kadaldalan nitong si Harry Roque, baka ito ang dahilan kung bakit nasisira si dating Pangulong Duterte. Kasi Hoy! Unang-una, hindi nyo masisira ang Duterte, ha? For your information, motherfucker. Hindi nyo masisira ang Duterte. Yan ang tatandaan nyo, itaga nyo yan sa mukha nyo. Pangalawa, sino ba ang naninira sa Duterte? Hindi si Harry Roque, kundi kayo. Dahil puro ka fake newsan lang yung alam nyo, mga hayop kayo. Sabihin nyo, si Atty. Roque, si Amy Marcos, sino ba to, yung lolo ko? Nakalimutan ko apelyido ng lolo ko. Si yung nakasalamin. Nakalimutan ko pangalan nun. Oo. Hindi sila. Kayo ang nakakasira sa kanila. Kayong mga tansu vlogger. Puro kayo paninira. Pero hanggang si Panelo, yun. Yun. Si lolo ko yan eh. Puro kayo paninira. Pero hanggang doon lang kayo, hanggang sa salita lang. Pero wala namang nagiging side effect or wala naman nakikita tayo na nasisira ang mga Duterte. Totoo yan, legit yan. Nakikita nyo ba na naapektuhan ng mga Duterte? Nakikita nyo ba na affected ang mga Duterte? Nakikita ba natin na nasisira ang Duterte? Hindi. Wala. Kayo lang nagsasabi na nasisira ang Duterte. Pero hindi nyo talaga kayang sirahin ng Duterte. Kaya nga kayo nagpuputak dyan eh. Kaya nga may 400 million para sa inyo eh. O, di ba? Kaya nga may 400 million sa inyo kasi nga para siraan ng Duterte. Kasi nga kahit na yung ilang bilyon pa ibayad sa inyo, hindi nyo pa rin kayang sirahin ng Duterte. Itaga nyo yan sa mukha nyo, ha? Kaya daw ang galing ang galing niya dinadivert niya yung issue kaya sa mga partido ng Duterte para magalit yung ibang viewers, yung mga hindi masyadong makaintindi. Katulad niyan, sinabi niya na ang nakakasira kay Duterte ay si Atty. Harry Roque. So magagalit yung mga diehard fans ng Duterte pag hindi niya masyadong iniisip 'yon. Oo. Ganyan ang technique ni Mike Abe. Hey Mike Abe, sorry ka, matagal ka na naming kilala. Di ba, Sir Buster? Matagal na nating kilala 'to eh. Alam na nating kulay ng bulbul nito, kulay violet. Kung si Coach Jarrett, kulay pink, ikaw kulay violet. dito sa agreement na ito, malinaw na itinago sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Natatawa. Dahil ito rin si DJ. pa lang ang administrasyon ni Duterte. 2016 siya umupo. So ang tagal ng panahon na itinago ito sa mamamayang Pilipino. Samantalang nakataya ang property, ang exclusive economic zone ng ating bansa sa West Philippine Sea. Bakit may agreement na ganito at bakit itinago sa mga Pilipino? Ngayon, na... Wait lang. Paano tinago? Halos lahat naman tayo na nakikita at napapanood na nababasa natin yan. Paano tinago? At saka, saan mo nakuha yung sinasabi mong tinago at may secret deal? Hanggang ngayon nga, wala kang may pakitang ebidensya. Tagal-tagal na namin nag-aantay sa'yo ng ebidensya. Tapos sasabihin mo, tahimik lang ang mga vlogger ng Duterte. Ilang beses ka nang hinanapan ng ebidensya ni Banat Bay. Wala ka naman mapakita. Partida, mas mataas ang followers sa'yo nun kasi baka ikatuwiran mo, ay hindi ko papansinin si Jay Guevara kasi mababa lang ang subscriber kaysa sa akin. Ay ba't si Banat Bay ayaw mong sagutin? Mas di hamak na mas malaki followers nun sa'yo.
Mas tiyamak na maraming nanonood yun kaysa sa'yo. Kaysa sa ano mo. Diba? Ano ba yung sinasabi niyang secret deal? Ano daw? Pagbibenta daw ng ni Duterte sa Pilipinas, binibenta daw. Bobo. Ibinibenta daw tayo ni Tatay Digong, ibinenta na daw tayo. Kaya daw hindi daw makakibuang si BP Sara at saka mga Duterte dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Tuntado tong mga to. Benta. Kaya daw maamo ang China sa mga Duterte. Kasi may secret deal daw. Na gusto niyang pagsalitain si Duterte. Tanga na, sino ka ba? Hindi porket malaki butas ng ilong mo, kaya mo nang pasunurin yung gusto mong mga pagpaliwanagin. Lakas ng amats nito no? Nakamagkano ka ba? 0.10 ba yan? Baka naka-0.10 ka ha? Hindi, buko ng China. Nanggaling pa sa China ang pagkumpirma na merong kasunduang hindi sumusunod. Nanggaling pa daw sa China. Na hindi naman alam ni Pangulong Marcos na meron palang ganyang agreement. Tapos umami na nga si Roque na meron na at marami raw kung beses nagkita, nag-usap si dating Pangulong Duterte. Oo, ilang beses naman na natin nakitain talaga. Anong problema doon? Nagkita. Dati pa naman yun napapanood natin. Anong problema doon? Naging ba yun? Naging problema ba yun? Wala akong problema doon. Ikaw baka hindi ka lang nanood okay. Wala ka pala dati sa SMNI, no? Kaya hindi mo alam. Parang may napanood pa nga ako dating video sa inyo na nagaling mismo sa bunganga mo na napakaganda ng ginagawa ni Duterte, ni Rodrigo Duterte sa niya sa China. Ngayon, todo react ka na dyan. Ibig sabihin pala, lahat pala ng pinagsasabi mo dati sa SMNI, kagaguhan lang, kabobohan. Fake news lang pala yun. Ibig sabihin, pinatunayan mo lang sa amin na kaya ka lang nagsasalita ng nakakabuti sa Duterte nung panahon na nasa SMNI ka dahil binabayaran ka sa SMNI, dahil may sahod ka doon, ganun ba? So ngayon, nung wala ka ng mahita at nawala ka na sa SMNI at wala ka ng pinagkakakitaan, kinalaban mo na ang Duterte. At ngayon na may issue nga na 400 million na ibinigay sa inyo para siraan ng mga Duterte. Kaya ko kumampi sa mga Marcos, ganun ba? Wag ka, Mike Abe. Alalanin mo malapit ng umeri ang Banatero sa SMNI. Doon lalabas lahat ng baho mo. Alam ko naman na kung bakit ka nagkakaganyan Dahil ayaw mo inuunahan mo na. Nung video mo nung unang kahapon ba natin na nilive yun? Nahalos sa tawag dito, nahalos puro overprotective ka na sa ginagawa mong vlog. In case of emergency nga naman na may malaman ng mga tao sa'yo about sa SMNI dahil nandun na yung Banateros kaya ka natatakot. Ganun ba, Mike Abe? Ang ina mo. Tama na nga itong hayop na to.